Okay, salamat po sa ating Panginoon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At saan man pong panig ng daigdig po kayo naroroon, nawa po kayo po ay nasa mabuting kalalagayan at walang anumang uri ng karamdaman. Salamat po at ito po ang inyong lingkod, si Pastor Fernan Celebre ng Door of Faith Church Philippines. At tayo po ay mag-aaral salita ng ating Panginoon at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, O Diyos. Salamat po. Inihingi po namin ang inyong pong kapangyarihan, ang siya pong gawa at kumilos sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang mga salita po ninyo na makapagbibigay po sa amin ng kalakasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong basahin ito pong talata ng Bible dito po sa Aklat po ng Gawa, Kapitulo 18, talatang 9. Ganito po ang ating mababasa. Hanggang 10 po. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral, anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya po mga salita na atin po pagbubulayan ngayon. Nabanggit po natin kanina na ating magiging topic ay pamumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Si Apostol Pablo, tinawag ng ating Panginoon para sundin yung kalooban ng ating Panginoon na ipangaral ang mabuting balita. Ano po? Ngayon, sabi po dito ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, huwag ka anyang matatakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Ano po? Tingnan po natin yung pong senaryo pong ito. Si Apostol Pablo, isang lingkod ng ating Panginoon, na kung ating pag-aaralan po yung mga aklat ng mga gawa, makikita po natin po dito yung mga naging buhay po niya ano po, sa kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sa kanyang pangangaral ay napakaraming mga tao, yung mga Hudyo, yung nagbabalak na gawan siya ng masama sa kanyang pangangaral. Ano po? Nadyan na siya pagbabanta ng kanyang buhay, nadyan na siya makikita natin na talagang sinasaktan. Ano po? Pero siya po ay hindi po siya tumitigil. Ano po? Kasi ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Ano po? Ngayon, tingnan po natin. Sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ano po? Alam niyo po, huwag nating gawing basihan. Ano po? Ang mga negatibong sitwasyon para sabihin natin na ang isang bagay ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Na yung gagawin natin ay hindi kalooban ng Panginoon. Kung masama, kung hindi maganda ang sitwasyon, ano po. Marami po kasing mga mananampalataya na iniisip nila na hindi kalooban ng Panginoon itong gagawin kong paghayo. Dahil ito, napakahirap ang nangyayari, napakasama ng sitwasyon. Na dito mayroong mga nagtatawa, mayroong mang-uusig, baka hindi kalooban ng Panginoon, ako'y pumunta doon. Alam niyo po, ito po yung mga negatibong sitwasyon sa buhay po ng mga mananampalataya, ng mga lingkod ng ating Panginoon, yung makaranas ng pang-uusig, yung makaranas ng mga pagtutuya ng mga tao habang ikaw ay nangangaral, ano po, natural po, para bang ibig sabihin, parang kumbaga sa ano po, ay talagang ito ay realidad na po sa ating buhay, na kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, dumadaan tayo doon sa ganitong mga sitwasyon. Kaya nga po, nabanggit po natin kanina, huwag nating isipin na maging basihan po natin yung mga ganyong mga sitwasyon para sabihin po nating hindi kalooban ng Panginoon. Ano po? Kalooban po ng Panginoon yung makita po natin diyan sa buhay po ni Apostol Pablo na ipagpatuloy, na gawin yung magandang bagay, na magpatuloy, huwag matatakot na ipangaral ang salita ng ating Panginoon sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ako ay isa sa iyo. Ito po yung magandang balita, mga kapatid, na kapag tayo po ay nado sa mga sitwasyon na katulad po nung nangyayari kay Apostol Pablo na talagang mabigat yung dinadanas niyang pag-uusig, ano po, hindi po siya tumitigil, ano po, sapagkat ang sabi ng salita ng ating Panginoon, nangako ang Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Sa hapon pong ito o sa araw pong ito, tayo po ng mga naglilingkod sa ating Panginoon, kasama po natin ang ating Panginoon. Kahit po saan po tayo pumunta, kasama po natin ang ating Panginoon. Ano man pong maging sitwasyon po natin, pangit na sitwasyon man yan, o anumang mga napakahirap na bagay na nangyayari sa buhay natin, kasama po natin ang ating Panginoon. Kaya po sa oras na ito po yung gusto ko pong i-share po sa atin,
na ang ating Panginoon, kapag po tayo ay nasa kanyang kalooban, nabubuhay tayo sa kanyang kalooban, asahan po natin mga kapatid, ang Panginoon ay nasa atin, kasama natin ang ating Panginoon. Napakagandang balita po yon na malaman po natin, kasama natin ang ating Panginoon sa pamumuhay po natin sa kanyang kalooban. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po saglit ay yumuko at tayo po manalangin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Nawa po pagpalain po ninyo ang bawat isa. Nawa po maging pagpapala sa bawat isa po Panginoon ang inyong salita Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po.